Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pagpapalat biyaya ng Allah ay sumainyo rin. Mashallah tabarakallah. Ito po ang lingkod, Brother Walid Marlon Feliciano. At nais natin iparating na hindi po tayo si Dr. Willie Ong. So, joke. Kasi, di ba, parang kalbo rin di ba? So, alhamdulillah. At ngayon, makikita natin dito sa ating gilid, na meron tayong gulay na naman. Kaya sinasabi natin na makulay ang buhay pag may mga gulay. Ayan, mashallah tabarakallah. So, nais natin din i-promote yung ating programa sa YouTube, no? IBD. I in Islam. B as in bayanihan. D as in damayan. Ayan. So, alhamdulillah. So, makikita nyo po, yan sa ating mini microphone. Na sabi nila na, uy, parang yan, parang box ng lipstick lang yan. So, customize ang tawag dito. No, kinostomize natin siya. No? Mashallah tabarakallah. Ayan, makikita natin pagka pinokus natin na may microphone naman talaga, di ba? So, customize po ang tawag. So, alhamdulillah. So, sa pagkakataon po ito, ang ating magiging topic ay ang patungkol sa, nakita natin yung orange dito, So, yung tinatawag na turmeric, o dilaw, Yellow siya. Dilaw na, luya. Ayan. So, handa na po tayo makinig, inshallah. So, ito yung tinatawag na idudulot na kabutihan ng turmeric sa ating katawan o luyang dilaw. Ayan, So, hindi natin masabi bakit ang tingin natin ay orange pero bakit ay sinasabi na dilaw. Po? So, ko baka color blind pero talagang may pagka-orange na siya so, okay. So, turmeric pa sa madaling salita. At kumbaga lahat ay nagkasusundo dyan na yan ay tinatawag na turmeric. So, ang nito, so maliit lang yung pinaka ating ikakabit sa ating mga gulay na i-juice mamaya, po. So ito yung pinaka-advisable, po, na yung small amount lamang. So ngayon, ito yung number 1 na kabutihan na dulot ng turmeric. So pampabawas ng pamamaga o anti-inflammatory. Po, ang turmeric ay may sangkap na curcumin, na tumutulong laban sa pamamaga ng katawan. Nakakatulong ito sa mga may arthritis. Aray. Ayan, so ito pa, pananakit ng kasukasuhan. Naku, aray talaga yan. Then, muscle pain, Sa salita pa lang pain talaga, masakit yan. So, number 2, nakabutihan, mabuti para sa puso. Mashallah, sa mga sumisinta dyan, ang puso, ito, makakabuti pagka tayo nag-take kumain ng sariwang turmeric. Po? So, mabuti para sa puso. Maaring makatulong ang turmeric sa pagpababa ng bad cholesterol, o yung tinatawag na LDL. Then, pagpapabuti ng daloy ng dugo. Po? Then, ang kasunod ay ang pagbawas ng panganib sa sakit sa puso. So, napaka-importante. Maraming nagkakasakit sa puso, yung heart attack, o yung mga pagbabara ng ugat sa puso. So, makatulong itong turmeric sa mga ating mga kababayan, po. So, number 3, pampatalas ng isip. Ayan, lalo na't mga estudyante, po. So, makatulong ito, mga estudyante. May mga pag-aaral na nagsasabing maaaring makatulong ito sa memorya, sa memory. Then, kasunod, pag-iwas sa cognitive, or decline. So, English speaking, So, mamaya i-research natin yan, Then, kasunod ay ang suporta laban sa depression, Naku, maraming napapabalitang dumadaan sa ganyang sitwasyon, lalo na siguro pagka na bigo, saan mang bagay yan pag nagkakaroon ng depression. So makatulong itong tinatawag na turmeric sa inyo, sa ating inshallah. Then number 4, pampalakas ng resistensya. So kailangan may laban talaga, lalo na sa mga viruses o mga bacteria, sa mga sakit, So ito, may antibacterial siya
at antiviral properties. Ito ay kaya at nakakatulong sa number 1, pag-iwas sa sipon at ubo. Ayan, naku. Pagka ano yan, yung panahon ay nababago, ano, so madalas nagkakaroon ng mga ganitong hawa-hawa, ano po. So number 2 is paglaban sa infeksyon. Naku, importante rin yan. So pagka tumaas ang infeksyon, ibig sabihin, naku, nagkakaroon na ng ano, ng hindi maganda, ano, ang katawan. Pagka gano'n. So itong turmeric ay makakatulong laban sa infeksyon. Number 5 na kabutihan, mabuti sa panunaw. Nakakatulong ito sa pagbawas ng kabag. Then, ang kasunod ay ang pagsasaayos ng digestion, ano? So, at pagalis ng bloating, ano po? So, ito yung kabutihan sa panunaw. Number 6 na kabutihan is mabuti sa balat, ang turmeric, ano po? Dahil sa anti-inflammatory at antioxidant. Ayan, antioxidant properties nito. Maaari ito'y makatulong sa pimples, ano, nako, yung mga umabot sa mga adolescent stage, ano po, dadaan sa adolescent stage, nagkakaroon ng mga ganyan. So makatulong ang turmeric sa inyo sa pagpapakinis ng balat. Ayan, sa mga conscious talaga sa kanilang mga skin, ano, nag-aalaga. Pagbabawas ng dark spots. Ayan, ako, karamihan yan sa mga binata at nagdadalaga. Ano po, kailangan nila pala yan. So, paalala, ito yung paalala niya. Napakaganda, no? Mayroon tinatawag na mga reminders, no? Huwag sosobra. Kaya naman, sabi natin kanina, small amount lang talaga, no? Kung sa daliri, yung sukat na kalahati na ng daliri lang, no? Yun ang kanyang pinakasukat. Then, kasunod, kumonsulta muna sa mga doktor, lalo na pagkabuntis, ano po. So, dahil alam natin na maselan talaga ang katulad ng mga mayroong tinatawag na sanggol sa sinapupunan, no? So, kailangan yung mga ganyan is kailangan kumonsulta kung ito ba ay makakabuti sa kanila o hindi. Ayan. So, ito yung para sa mga buntis, ano po. Okay, number 3 na reminder, mas mainam kung may kasamang kaunting black pepper siya o yung paminta para mas ma-absorb ng katawan ang curcumin, ano po. Then, gaano kadaming turmeric ang nasariwa na pwede sa isang araw na ititake? Ang ligtas na dami ng sariwang turmeric o luyang dilaw, ano po, sa isang araw ay karaniwang 1 to 3 gramo lamang ng sariwang turmeric bawat araw. Katumbas ito ng humigit kumulang kalahating pulgadang hiwa ng sariwang ugat. So, katulad ng ating sukat kanina, mga 1 o 2 kutsara kapag dinidikit-dikit ang hiwa. Ayan. So, bakit hanggang ganito lang? O bakit small amount lang? Ang turmeric ay may curcumin na malakas ang epekto sa katawan, no? Maganda, malakas talaga siya. May laban, ano? Kapag nasobra, maaari magdulot ng katulad ng pagtatae, anti-flux, pagkahilo, pagkasakit ng tiyan. So, kailangan talaga small amount, ano po? Kumaga, ang labis ay talagang hindi rin maganda, ano po? So, sa mga buntis, ito yung merong tinatawag na kailangan mag-ingat at humingi muna ng konsulta sa doktor. Ayan. So, sa ating nabasa ngayon na patungkol dito sa turmeric, ito yung kabutihan niya, yung ating binasa kanina. Then, nais nating pasalamatan, ano po, ang UP. Ayan. Ito, inisyuhan tayo ng certificate, ano po, for the course of basic resilience, ano po, ang UP University of the Philippines. Ayan po yung ating pangalan. Maraming salamat po sa pamunuan at sa mga doctorate na nagturo sa amin ng tinatawag na kursong ito. Maraming salamat po. Okay, konting background para at least ano ba itong basic resilience na tutunan namin, no? Kasi kumbaga sa nag-aral tayo, ano ba itong kurso na ito, kailangan kahit na paano is may paliwanag natin siya. So, ang basic resilience po ay katulad dito ng halimbawang sa isang tao, no, very practical na sa buhay ng tao, pwedeng magamit ito.
halimbawa, nagkaroon ng problema ang isang tao, ano po? So, paano ba siya babangon muli? So, ito yung tinatawag na tinuturo ng basic resilience, ano po? Kung paano siya, kumbaga, mag-move on pagka halimbawang yun na nga sa mga umiibig na nabasted, ano po, kung paano mag-move on, bumangon muli. Ayan. So ito yung tinatawag na mga formula. So meron tinuro sila sa amin na formula kung paano bumangon muli at mabuhay ng normal na buhay muli. Ayan. Then, kung i-apply naman ito sa tinatawag na sosyudad, ano po, barangay o community, ito yung patungkol sa, of course, sa governance na ito niya, no? Under governance, so, sa mga barangay. So, kung paano ang isang namumuno sa isang barangay, ay paano niya mapapangalagaan yung kanyang mga nasasakupan, ano po, napakaganda, no? Ng kanyang tinuturo. So, halimbawa, kailangan sa mga sa isang barangay, ano po, meron tinatawag na paghahanda, ano po, ang gobyerno sa mga barangay, katulad sa kalusugan, kung paano magkaroon ng mga pag-iwas sa mga sakit, no po, kaya nga yung katulad ng mga may kailangan merong ang isang barangay may health center, ano po, na kung saan sa health center na yun, may mga, of course, mga doctor, nurse na tumitingin sa mga sanggol at kung sino man yung possible na tignan ang kanilang kalusugan, ano po. So ito ang tinuturo ng basic resilience na kailangan ang isang komunidad ay handa sa ganun. In times na magkaroon ng halimbawang mga pandemic time or yung mga hawa-hawang sakit, so meron lang agad kumbaga meron ng pangontra. Ayan. So, kung halimbawa talagang umabot na doon, so sabihin ay yung sa kaalamang ng basic resilience na tinuro ng UP sa amin is kung paano yung sabihin mag-recover. Ayan, kung ito yung patungkol sa kalusugan, kung paano mag-recover, no? At maging normal muli yung kanyang kalusugan. Ayan, so may formula. Ano po? So, halimbawa naman dito sa very practical ang kanyang ang kanilang tinuro sa amin, no, na may isa sa buhay, magagamit natin sa ating buhay. Halimbawa naman katulad sa isa, so malaki na, no. So, kanina barangay. So, sa isang sa isang probinsya na, no, province na ang ating pag-usapan or city muna. So, kailangan halimbawa sa kanyang mamamayan ay meron siyang mga tinatawag na mga pamamaraan o mga alituntunin, halimbawa sa kalinisan, ano po, kung paano ma-prevent yung mga katulad ng mga sobra-sobrang basura, no, na importante na nagdudulot yun ng mga sakit, no. So doon pa lang kailangan handa ang isang komunidad at isang gobyerno, no, na para ma-prevent yung mga tulad ng mga ganung mga pagkakataon, no. So ito ang itinuturo. Kailangan kumbaga sabi nga maging siya ang isang komunidad ay kailangan dahil maari siyang maging vulnerable, ano? Vulnerable sabihin pwede siyang maapektuhan agad, no? So kung paano siya hindi maapektuhan, so ito ang tinuturo ng basic resilience. Ano po? At kung halimbawa dumating na sa punto na katulad na nagkaroon ng mga pagbaha, ano po, example, ayan halimbawa, pagbaha, no? So, kailangan, merong mga rescuers dyan, nakahanda yun dapat, may kagamitan. So, ito yung tinuturo ng basic resilience para agad ay makakope up ang isang gobyerno. So, ito po yung ating nais